Glory to God. Hari naman kita sa pulong sa Ginoo nga dapat natud gid nga i-absorb ang pulong sa Ginoo. Kay mo ning pinaka-importante sa aton nga kabuhi ang pulong sa Ginoo. Butang nababaw kada mas daw. Okay na siguro na sa. Hallelujah. So are you blessed? Hallelujah. So, ginato sa buwanan daw na anong sa kugina kay rektada man sila tawag kay hindi ang bali pastor si kita Tyler Rombi. So nag-announce ko to Tyler Rombi mawali kaso kay medyo walang-alang sa gali. Tatay Lupi man wala man. Nanawag man sa akong Tatay Lupi nga ihado ikaw lang kay daw wala gid ko. So muna na yung pinakadabi sa aton mga anak sa Ginoo dapat always prepared. Preparado kita always. Kay moabot gid ang panahon, kamo naman. Di ba? Hindi man lang ta ingon nga ari lang tadi, but bisan diin ta magkadto, pwede tang gamiton sa Ginoo. Ang importante lang ang decision mo magpagamit ka ba sa Ginoo. Di ba? So amo ni sa aton nga ari ta sa sa Psalms 101 verse 1. So matindog ta bilang pasidungog sa pulong sa Ginoo. Amo lang ang ko nga verse pero hindi amo nga verse kay topical na. Hallelujah. So Psalms verse 1 to 1, how blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. Hallelujah. Lord, salamat sa sining pulong. Tagay kami Ginoo sa ngangiton nga kaalam ni Lord God nga ang pulong among batian Ginoo amon ma-apply sa amon nga kabuhi kag amon maintindihan o Ginoo God. Lord, wala kami laing nga pangayo kundi gyud Ginoo God ang imong presensya, ang imong gugma Ginoo sa among nga kabuhi sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sige, pongko ta. So ini nga ang topic naton, it's about delight in God's word. Be blessed. Daw nabuo ni nga topic tung may wali si pastor nga hindi mo paglakson ang blessing kundi ang blessor. O nabuo ni siya nga topic nga ginalantaw ko biblical tanan. So amo ni dapat nato nga tandaan sa panahon karon damo iban nga nagabaka-baka sa mga kung anong mga klaseng trabaho, mga obra para lang makakaon sa physical bala. Di ba? But then again, why sila kabalo nga sakto tong bali pastor dapat lagso na to ang blessor hindi ang blessing. Kay sometimes magkaiba ang direksyon, ang blessing pagkadto ikaw pabalik. Di ba? Pero kung lagso mo ang blessor, ara sigurado gina pareha mo sa direksyon. So that's why nagambal diri, how blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked nor stand in the path of the sinners. Di ba lang daw ang iban mga pati-pati yung mga istorya? Oo, mga pati-pati yung istorya. So balik ta, kung mahambal ta delight, di ko ang mga meaning, nanghambal rin, delight kung sa Tagalog, kumbaga hilig or kasiyahan or kumbaga kaligayahan, kumbaga kaligayahan mo ba nga magsunod sa pulong sa Ginoo or extreme satisfaction or there's hunger of the word of God. Naman ang kumbaga meaning or excitement or amusement or joyfulness. Ano ang meaning sa delight? Ara na sa nagagugil mo ta sometimes amo nang meaning. So nangamaliri nga magamata walk means agreeing. According sa Book of Amos sa Bible magyapon na how paano daw maglakat ang duha ka tawo kung they are not agreeing. So magamata walk meaning sa Bible agreeing. Walk means agreeing. Magamata no in KNOW yada sa Hebrew meaning intimate relationship. Di lang na no nga kilala ka niya, kilala na kundi intimate relationship. So nagamalari, remember you are not running after the blessing but you are not running after the blessor. So meaning gilagas mo ang blessor. Kaya damo ni mga tao subong mo. Sa sobra lang kabaka-baka sa sining kalibutan para magkakaon, para lang masudlan ng lawas, para lang magkaroon sa ginatawag nga grasya. Sometimes magabal sila nga aran mo ko sa Ginoo pero nga daw kapudlay sa grasya. Di ba daw kapudlay sa grasya dakpon. Di ba? O di ko malagas. Kasi ang gilagas mo ang blessing, hindi ang blessor. So, kato ta sa sa Deuteronomy 28 verse 1. Nangamagala,
Now it shall be, King James Version, if you diligently obey the Lord your God, being carefully to do all His commandments, which is I command to you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Sa to, nakamalari, all these blessings will come upon you and overtake you if you obey the Lord your God. Anong baga? Hindi mo daw lagson ang blessing. Kaya sa Christian, that's why nagasimba ta tungod sa blessing. Given na. But then again, hindi ko na makalimot sa giwalay ni Pastor na dapat lagson nato ng blesser. Hindi ang blessing. Di ba? Ang uling ang sa Biblia. Sa to, all those things, all those blessings will come upon you and overtake you if you obey the Lord your God. In other words, kung lagson mo ang blesser, ang blessing will follow. Hindi lang siya will follow, hindi lang siya na magsunod sa imo ang blessing, but overtaken ka pa. Amo nang hambal sa Biblia. Di ba? Matthew 6:33, seeking first the kingdom, and all these things will be added. Hindi lang magsunod ang blessing, kundi kung nagsunod ka sa blessor, kung lagas mong blessor, hindi lang magsunod ang blessing, the blessing will follow. Hindi lang will follow, aabutan ka, hindi lang aabutan ka, overtaken ka pa. Kung gilagas mo una ang blessor. So mo ni, delight in God's word. Hindi ba lang may hungerness ka? May kakunyag ka bala? There's excitement. Nalipay magamon ka to mo sa simbahan? Hallelujah, glory to God. Ang mga pinaka-the best, kay useless kung nagsimba ta, wala malanta kalipay. Di ba? Kumbaga, kalagot lang noon nato ara sa atong kaakig. Hindi pwede. The reason why nagkato kita sa simbahan, in order for us to bless for the blessor. Kasi siyempre, blessor gilagas naton mo. Si God. Si God ang susi, hindi ang blessing. Di ba? Kaya kung may Diyos ka, may blessing ka. Di ba? Ang mga pinaka-dabis na. So, ang hambal na nga does not walk in the counsel of the wicked. Para bala nang, for example, pag sinigawan ka sa asawa mo, ang advice ng mga wicked, sigawan mo rin, di ba? Singgatan mo ang asawa mo, urbana mo. Hindi. Pag singgitan ka sa asawa mo, urbana mo, relax ka lang. Stay calm. Di ba? Stay calm ka lang. Hindi kay, pag hambal ka ni pag binato ka ng bato, batuin mo na. Tinapay, pero sulod sa grapon. Bukol gapon. Di ba? So, ano man ipabot sa Ginoo sa aton? Delight in God's word and be blessed. Una-unang nato ng Ginoo, ang Diyos mismo. Di ba? Amo ni sa aton, nangamaliri, learn to follow the heart of God. I-learn na to follow ang pagipuson sa Ginoo. I-exercise naton. Sometimes di nato maintindihan daw ang concept nato sa unang panahon, especially pag nakagis na naton ang Ginoo amo lang na hindi. More than that, more than you can imagine ang Ginoo, sobra pa na. Di ba? Kung naintindihan na naton. Pero sa una, mga katigulangan naton, daw second option ang Diyos. Di ba? Nakita niyo pag may problema, o papanawag sa Ginoo. Kung tawhay ang kabuhi, di ka ba manawag sa Ginoo? Di ba? Pero kung araw na si Talital, pati grabe makapanawag sa Ginoo, ha? Oo. Pero ano ni pinakadabi sa atong mga Christian? Habang rin sa Psalms 1 and 2, 1-2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law, he meditates day and night. So in other words, studyhan mo gid ang pulong sa Ginoo. Hindi ni basta-basta nga study, ha? Day and nights. Amo ni hindi na to pwede pawalaan ang pulong sa Ginoo. Hindi pwedeng pagkalimtan na to ang pulong sa Ginoo. Kalimtan mo man pangalan mo, ang pangalan sa Ginoo, di mo lang pagkalimtan. Di ba? Kalimtan mo lang mga nobyo mo, ang importante ang pangalan sa Ginoo, di mo makalimtan. Kaya mo na pinaka-importante isang tanan. Kapayaan ka man sa iban, sa mga tao nga ginatawag mo nga nagahigugma sa imo, but then again, ang Ginoo hindi gid magbiya sa imo. Amo na pinaka-the best. So Psalm 19:10. Ang topic naton, delights in God's word. So how to delight the word? Paano na to delight ang pulong sa Ginoo? Amaluri, they are more, Psalms 19 verse 10. They are more desirable than gold. Yes, much fine gold, sweeter also than honey, and dripping of the honeycomb. So maghambal ta, they are more desirable than gold. Meaning, ang pag-desire mo ba daw sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, lapo pa ba o sobra pa ba sa Sa gold? Example lang. For example, kita or kamo may mga transaction kamo. Maghambal ang transaction ninyo, nagtawag sa inyo, sugataan niyo ko rin sa Carlota. Alas 12 isang
tanghali with freelance. Sa sinanga transaction, you will earn 10 million pesos. A much fine gold. Ang pangutana. Maliliit ka? Tandaan mo, 10 million you will earn. Libre ka pa sa lunch, tapos close deal na. You will earn 10 million pesos. A much fine gold. Maliliit ka? Insan mo sa? Siyempre hindi 10 million. Dako. Dako na malabutan 10 million. Di ba? Pero, pag-abot sa pulong sa Ginoo, they are more desirable than gold. Pag-abot sa pulong sa Ginoo. Di ba? Daw, daw, gusto naton, okay lang sa aton, okay lang sa aton nga, mabuwas na ta mag-amen, subong nag-prayer, pag-abuwas na nag-amen. Di ba? For example, Lord, magbuwas Lord, mag-pray ko, alas 4, pag alas 4, 10 na 9. Lord, 5 minutes. Extend. Lord, 5 minutes naman. Paglantaw sa rilo, uy, alas 6 na, masimba na ko. O makatulong ko sa obra, Lord, duwi-duwi na lang ko mag-prayer. Nga mo na sometimes makalimtan nato ang para sa Diyos, pero ang sa kalibutan, di nato makalimtan. They are more desirable than gold, hambal sa Biblia. Dapat ang pag-treasure naton, our hungerness sa Word of God, more than gold, a much fine gold. Sobra pa sina, kung anong klaseng gold, nga 24 karat, 18 karat, more than pa sina. Dapat ang pag-desire nato sa pulong sa Ginoo, ang pag-delight. Ano ba lang, kumbaga, may kakunyag ka. Kumbaga, kung, lataw ba lang ang mga tao nga gakaon sang mangga nga hilaw? Tapos ba, di ba magtulo ka? Doon katulo laway mo? Di ba? Hambal sa Ginoo doon, dapat amo man ang pag-desire mo sa pulong sa Ginoo. Nga, doon matulo ang laway mo nga, di na itong pulong sa Ginoo man. Doon ako kabasahaw. Di ba? Itong pag-open mo sa Biblia, ni man, di ko makaintindi haw. Kuha ka ibang Bible para maintindihan mo. Hindi ko makaintindi. Mamangkot ka ni pastor o sino pamangkotan mo. Di ba? Mamangkot ka. Kaya you are delighted the Word of God. Kaya paano masabi nga you are delighted the Word of God? Pero pagtanong mo sa pagpalantaw mo sa Bible, hindi mo maintindihan. Nasa no verse Iba na verse naman Hindi. If you are delighting the Word of God, you need to search your heart. Kung di mo maintindihan, mamangkot ka. Kaya damo mga utod nato nakabalo sa Biblia. Kaya hindi ka mamangkot sa gawa. Kaya mga wicked na sila. Ari ka sa sulod. Hambal nga dos na hindi ka makiguwok sa counsel of the wicked. Wicked, literally, walang Diyos. Amo na sa. So, manigip mo sa Ginoo. Are you sure na you are delighting the Word of God more than a much fine gold? Di ba? Sa abanan, dinoko lang to sila pag topic ko sini. Kaya balko sometimes kita pagabot sa pulong sa Ginoo. Anong oras ng service? Alas 9. Oh, 90 na. Nagano ka pa? Wala pa, nagkatakanta pa sa mga laukay ng mga singer na. Daw ka mo na. Hindi tamo na. Kung gidilight na to ang pulong sa Ginoo, dapat eagerness na mo kadto. Hindi ta magpalit pulong ni sa Ginoo, Dios ini. Dini basta-basta. Kaya kabuhay mo kakabuhay ko kung wala ang Dios, tapat git. In a moment lang, isa lang amo na sang Dios, pwede ko tanggalon niya ang gininawa mo. Pero wala eh. So dapat amo tayo ang pag-desire na to sa pulong sa Ginoo. A much fine gold, sobra pa sa bulawan. Di ba? Pastor, testimony gani. Di ba, itong long time, mga last few months. Di ba, may nagtake sa pastor nga may ilang nga transaction to, pwede makakita 1 million. Pero wala gipili ni pastor, kaya nagkatugil na siya para sa serbisyo sa Ginoo. Kaya nga, a much fine gold. Di ba? A much fine gold, sobra pa sina. That's why kita, delighted me and I will give you the desires of your heart. Psalms, gyapon na sa. So meaning, dapat ang atong eagerness sa pagsimba, dapat kunyag ta, happy ta. Kaya sa Biblia, kung mahambal ta, happiness, daw kumaga, happening, no kumaga, literal ba lang, kumaga, natabo, or kumaga, anong explanation naman? Daw kumbaga, nalipay ka daw, na-surprise ka. Daw mo na ka-style. Hap, ang short form sina. Pero mahamal ta joy, iba yun joy. There is joy in the midst of trouble.
Iba ni, bisan ano ang ano naton, bisan may problema ta, puno makakadlaw ta. Di ba? That's why gina, why ko kabalo ilang mga topic to gina, mga ano to sila mga topic nila, mga istorya-istorya, mga stress, mga stressful. Pero ang natunan ko pagkaaga, there is a secret of rest in time of stress. Tama gid sa ilang mga problema gina. Di ba? Amo ni sa aton bala, when we are going to delight the word of God, we need to make sure nga kumbaga nagatulo-tulo ang laway naton kumbaga. Ang sa Biblia sa Acts, ang the word nga ipapras, tao man na siya, ang meaning ng ipapras, nagatalsik-talsik ang laway ya. Nagalupad-lupad, basta nagabula-bula ang babaya. Oo, galasik, makumana. Kaya nga, a much fine gold. Importante ang pulong sa Ginoo. A much fine gold. That's why, amoy nga maliri, ang aning honey, aning sweater dan honey, why kay kuni ka ano, even though taga-bukid ko, kay makita ko, mahadlo ko mukhaon sang honey, nga gabi tayo pa, simbala may mukagat pa sa ato na kay maghalabok na makagatan kasi na, sang nagatinir sinang ano, honey, di ba? Ano, mga putyukan, ang tawag naman? Oo. Oo, pwede na ka ano, sakit-sakit na tirahon pa ng naong ni mo. Oo, grabe na. Di ba? Pero kung imo pa sa mga much fine gold, honey, ito tabis-tabis gino dino, harap pagit sa ano? Dugos, oo. Pero ang dili lang git, desirable than gold. Amo ning gipabot sa Ginoo sa aton. So nga pala, delight in God's word, be blessed. Desire God's word, much fine gold. So bakit? Nang i-desire naton ang pulong sa Ginoo. Siyempre, 2 Timothy verse 3:16, all scripture inspired by God's breath, and it is profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. Amo niyang purpose. Na sometimes ginakurikan kita, ginahambalan kita, kay gusto sa Ginoo magtadlong ta in righteousness. If in a case, nagkasala ka manggid, di man ta perfecto. Sino perfect daw? Walay perfect. No one is perfect, not even one. Hambal sa Bible. But we are perfect by God's grace. Di ba? So naman rin, all scripture is inspired by God's breath. Hindi ni basta-basta. Halini sa Ginoo. God's breath ni. That's why hambal ni Elvis Presley, if that is God's breath, I will not spend my breath unnecessary. Meaning, in other words, gispend ko ni kay kailangan mo. Kinahanglan mo. Ginhambal ni sa Ginoo sa aton kay kailangan naton bilang mga anak niya. Hindi man siguro pwede nga mga anak niya mga basakuliro, mga kawatan, di ba? Wala tadlong sa kabuhi, wala direction, hindi. That's why gani gipakilala sa Ginoo ini kay gusto sa Ginoo tadlongon ang aton nga kabuhi. If in a case, hambal sa Ginoo, if in a case magkakamali ka, magkasala ka, hambal ni all scripture is inspired by God's breath, profitable for teaching, reproof, meaning ma-review ka, mapa-review ka, kahambalan ka. Di ta maglain buta ton hambalan. Especially lang naghambal sa aton fellow brothers and sisters. Kaya nga hambalan ka, mali ka, sala ka. Di ba? Kaya ang tuod nga anak sang Ginoo nagapahambal, nagapamati, nagapakoreksyon. Di ba? Kaya kung di ka magpakorek, pareho lang na nga you are wicked. Di ba? Amo ni pamot sa Ginoo, if pinakis daw, magkasala ka, ang pulong sa Ginoo magaribyo sa imo. We will teach you how. Tudloan ka sa Ginoo, amo ning obraha, kay hindi na among giobra mo. Di ba? So amo ni pamot sa Ginoo, He wants us to communion with us. Amo ni gusto sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga makipagrelasyon sa ato, communion sa diri sa Genesis, the Lord Elohim or Lord Elohim. Wala ka ta sa atong orasan kay sinma sa lubraw na. Di ba? Why pa? O sige. Siyempre dapat may ano man ta. Hallelujah. So mo nang gipabot sa Ginoo dapat Elohim. Kumbaga the Lord meaning Yahweh. Gusto sa Ginoo kumbaga communion sa imo. I am your personal God. Daw ka muna. Oh. That's why sa ato hindi basta-basta ang pulong sa Ginoo. That's what tagaan na to sa importansya. Tagaan na to sa importansya. Hambal gani ko. Kung wala siguro ang pulong sa Ginoo, sometimes sa ato nakabuhi pilay ta. Di ba? Pilay ka niyang tao nga walang Diyos.
Pila gini tao may Dios. Hamas mo kung wala ka Dios. Di ba? Pero amo ning gipaabot sa Ginoo sa aton, delight in God's word. Delight gid. Hindi ni basta-basta nga delight. Hindi ni makuha rekta kundi by process ni. Hindi ni pwede nga, pagbago na sis. Hindi. Hindi na mabago rekta kundi amat-amat. Exercise. Di ba? By process. So normally, He wants to communion with us as our personal God. Kaya sometimes sa aton nga kabuhi, abi nato ang mga nagkalatabo nga mga kamalasan sa aton nga kabuhi, abi naton, wala na ang Diyos sa aton nga kabuhi, hindi. Ara ang Diyos sa aton nga kabuhi. Sometimes na sa aton, wala na ito maintindihan nga sometimes may mga pagtilaw nga gi-allow sa Ginoo in order for us to purify. Para masigurado nga anak ko siya. Di ba? Ang mali ang gipabot sa Ginoo sa aton. Nga dapat naton ang pag-delight nato sa pulong sa Ginoo, i-exercise naton always. Ano na ba ang natabo sa kabuhi naton bilang mga Christian? Di ba? May pagbago ba? May changes ba? Di ba? Ano na bang kumaga level mo sa imong? We have the same faith but different level of faith. Di ba? Ano na sa aton? That's why naman Biblia sa Psalms 19 verse 1 to 6 sa maliri, the heavens are telling of the glory of God, and their expanses is declaring the work of His hands. Day to day pours forth speech, and night to night reveals knowledge. There is no speech, so wala istorya, wala words. Ang power daw sa Ginoo, daw wala ning hambal-hambal nga gamhanan ko, wala. Makita mo na literally. Makita mo na, even ang mga stars may measurement na. Sometimes wala na itong matalupangdan. Ngabi na itong dikit-dikit sila. Hindi. May measurement na. Wala'y tao makaubra sina. Kundi ang Diyos lang. That's why, ang Biblia nagatudlo sa aton nga dapat nga maliri, utterances to the end of the world, in them He has placed at a tenth of the sun. So in other words, kumbaga pareha pala ang pag-delight bala naton sa pulong sa Ginoo, just like a bridegroom. Bridegroom? Do ka muna. Ato ba lang do, excited ka, you are walking in the aisle, di ba? Excited ka. This is it, amo na gid ni. Di ba? Amo ni sa aton, nagamalang Biblia, God created, ang hambal-hambal God never created a junk. In other words, ang paghimo sa Ginoo sa aton, hindi ni basta-basta. Una-una, gihimo niya ang tanan, ditugan niya ang tanan, para ikaw gagako, may makaon. May ulubahon. Masatisfied. Wala ka nang hanapin pa kung sa Tagalog. Kaya nga, everything was created before our Lord created us, di ba? Last na tang i-create. Kaya nga, ginapaminsar ta una sa Ginoo before ta niya gihimo. Kaya nga, gi-create niya ang tanan before kita gihimo. Kaya nga, we are the crown of His works. We are so special. Di ba? That's why, hindi basta-basta ang pag-delight. Exercises ni siya. So that's why, sa unang panahon, may ginatawag nga scientist, or even nga subong. Actually, there is no called scientist. Ang tawag sa ila, natural philosopher, meaning lovers in truth. Pero sa aton, mga taga-Pilipinas, kung sa Tagalog pa, alaskador. Di ba? Pilosopo. Pero hindi na. Si Copernicus, nag-study siya nga ang sun, Copernicus ba? Saktong research ko. Si Copernicus, ang study niya, ang planet umiikot sa sun. Tama na, the sun, ang planet umiikot. No? So ang adlaw ni nag-ikot daw ang tawag na, ang mga planet. Pero si Johann Kepler, ang ginatawag sa ginatawag na pendulum or sa ellipsis or planetary motion or sa orbit, diri nagawa nga ang tawag ni, ang kalibutan ko paublong. Ang pag-circulate ko sa sun daw paublong. Pero nagawa na ang mga study man sa other scientists just like Galileo who created sa relo, sa law of pendulum. Narada. In other words, ang ilang mga suggestion, ang mga scientists na wala nagpati sa Biblia, they are called pseudo-scientists. Grabe no? Study, kikina mo. Pseudo-scientists, wala ni sila nagpati sa mga Bible o sa Bible. Pero hindi si Johann Kepler, si Galileo Galilei, may integration ni sa ilang mga churches. But then again, nagawa
sa ilang mga study nga there is someone who is created the universe. Grabe no? Grabe yung mga study nila. So naman dire, si Galileo or ay other scientist ang hambal, ang tao kuno, hindi sila Galileo, ang other kuno mga tao naghambal or other scientist ang hambal nga ang tao kuno or ang kining kalibutan na obra sa pagsabog. Nalupok. Di ba? Pero kung imong natawon, wala, hindi ni nalupkan. Kaya nga, we are created by God. Hindi ni sumabog lang. Kung example, ang ilang nga paniniwala, ang mga tao, ang mga scientists na wala naniniwala sa Bible, they are called pseudo scientists. They are believing in theory. Theory lang na sila. For example, ang tao kuno halin daw sa bakterya, naging reptilia, naging unggoy, naging ikaw. Payag ka? Hindi, kagwapo sa aton, tapos unggoy. Di ba? Homo sapiens, Homo erectus. Or, ang baliban, sumabog, it takes billions of years, naging ikaw. Hindi pwede. Mas lalong komplikado. Di ba? Or, for example, kung nagkuha ka sang metal, kuha ka sang paint, kuha ka sang, ano tawag na, sa mga daw, basta mga daw ka nang mabasag. Tapos isulod mo sa isa ka mixer. High-speed mixer. Di ba? Boom! Buto ang mixer, naglupok. Napurma ang relo. Sakto ang oras, sakto ang adlaw, sakto ang pagiho. Pati ka? Hindi. Imposible, di ba? Mas lalo imposible. Amo ni gipabot sa Ginoo, everything was planned by God. It was created by God. We are not created in accident. Wala ta gi-create na aksidente. Pinagplanuhan ta. That's why sometimes ato magtao lang ta, amo na mag-delight ta sa pulong sa Ginoo. I-delight gid naton. Kaya kung mahambal ta na sa bogan, di basta-basta. Ang ilong na to, alis babaw. Ipak mo ulan, sunod tanan nga tubig sa ilong mo. Orang matari diri. O sa likod. Di ba? Hindi. That's why, naghambal ang Biblia sa Romans 1:20, for since the creation of the world, His invincible, attributed His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood what He has been made, so that they are without excuse. So, wala excuse. Kaya nga, plano sa Ginoo ni tanan. Hindi ni basta-basta. Alam mo na rin, excuse, for even though they know God, they did not honor Him as God or give thanks, but they became futile in their speculation and their foolishness. Imagine, damo mga tao subong wala nagpati. Haning mga atheist. Damo subong mga tao wala nagpati sa pulong sa Ginoo. That's why nagpati lang sila nga we are created through accident. Hindi basta-basta ang pag-create sa aton. We are special in the eyes of the Lord. Di ba? So that's why, tao ba lang ang mga tao nga walay Ginoo? Nga wala nagpati sa Ginoo? Reklamador na sila. Latawa ang mga tao nga hambalan mo nga feeling bright, gariak na. Nga hindi totally rooted or may ginatawag may Diyos, gariak na. Di ba? Di mo na sila kahambalan. But then again, ang tutur na anak sa Ginoo, kahambalan kag hindi reklamador. Di ba? Kaya nga, kabalo sila nga everything was created is coming from God. Plano sa Ginoo ni tanan. Di ba? So, ano nga ba? Psalms 19 verse 7 to 8 to 9, the law of the Lord is perfect, restoring the soul. Amo ni message na sa Ginoo daw, love letter na niya. The testimony of the Lord is sure. Nabalikon na. The law of the Lord is perfect, restoring the soul. The testimony of the Lord is sure, making him wise. Di ba? Making wise simple. The precepts of the Lord are true, rejoicing the heart. Grabe namin eh. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. So, itong mga pubulag-bulag, ipakitaon gid sa Ginoo kung ano kagamahanan ng Diyos. That's why sa aton mga Christian, hindi na tayo magpabulag-bulag, hindi na tayo magpabungol-bungol. We need to exercise ang aton nga pagtuo diha sa Ginoo. Exercise, delighting is in His word, using the word exercise. Exercise naton. Kaya hindi mo ni makuha ang delight kung walay exercise. Di ba? Ako nga ni, 1 month ko wala obra. Almost 1 month siguro. Halin sa ano? Bago lang ako nag-training.
Oo, bago lang ako nag-training, balik. Pero hambal ko, kumbaga na-struggle ko. But then again, ang pulong sa Ginoo gid the best. There is a secret of rest in time of stress. Delight in His word. Amo lang yun na, ambal sa Ginoo. Delight in my words. Diba? Delight in me and I will give you the desires of your heart. Whatever your desires, I will give you. Just call me. Diba? Jeremiah 33:3. Amo ni sa aton bilang mga Christians, di na to pagdulawon ng pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo nagapabakod sa imo kag sakon. Especially pag ikaw matutom. Hindi ka magkataka. Hindi ka magkabalaka. Kaya ang Ginoo nga ginasimba mo buhi, hindi patay. Di ba? So, once again, I hope may na-learn kita sa pulong sa Ginoo na dapat delight in God's word so that we will be blessed. Amo na ang pinaka-the best. Delight in His word and be blessed. Sakto ng ulan ah. So, wala itong ako ng i-cashier. So, mga muya pa. Hallelujah. Unang ito naman nga